Kung nature mo yon na ikaw ay balimbing, traidor, sinungaling, ikaw na yon. Hindi na mababago yun. Yan po. Diba? Politics is addition. Oo, tama yon. But not at the expense of principles. Si Tatay Digong hindi nakipag-compromise yan. Ha? Kita nyo, kahit noong klarong-klaro na mananalo si BBM, binabatikos pa rin yan. Sinasabi niya, weak leader, drug user. Sabi ni Tatay Digong yun, ha? Hindi ako. Correct. Kahit alam niya na kapag nanalo si BBM at hindi siya tumigil, maapektuhan si VP Sara, pati siya maapektuhan at nangyari na nga, hindi siya tumigil. Bakit? Sapagkat yan po ang may tunay na prinsipyo. At yan ay ang Opo, opo, yan ang Duterte brand. Hindi dapat silang nagpapauto sa isang hunyanggo, ha, na ang daling magpalit ng kulay. Dilaw ngayon, pink, ano. Imagine, 2025 lang. Binabatikos pa niya si VP Sara para lang ma-project yung kanyang candidacy, yung kanyang party list, natalo. So, what does she bring to the table? Dumami ang followers ni Guanzon, hindi dahil siya ay sikat. Kasi talo nga yung party list niya eh. Dumami lang ang followers niya nung siya ay bumaligtad na at dumikit na dito sa mga DDS. So, she brings nothing to the table at baka masira pa tayo. Nung araw lang dapat, parang nandun siya, attorney. Oo, nandun siya. So, hindi siya nakalapag dun sa tablado. Napumunta siya sa entablado pero kinonfronta ko siya. Kinonfronta ko siya. Kausap kay attorney? Oo, hinarang ko siya, sabi ko, pambihira ka. The nerve, the nerve. Pagkatapos ng lahat ng sinasabi mo kay VP Sara, you dare show your face here? Anong klaseng tao ka? Di ka ba nahiya? Pati kay Tatay Digong may tinira niya. So, Diba? Sinabi pa niya noon, di ba? Dapat daw magpa-check, magpatingin ng utak si Tatay Digong. Di ba binalikan siya? Bakit ako lang? Di siya rin. O, di ba? At siya nagbablock ng kandidatura ni Tatay Digong. Bakit ngayon sisingit-singit siya? Maganda dito, attorney, na nalaman namin sir kasi hindi namin alam na ganun pala ang situation. Kasi po, ang panawagan niya ngayon na lahat ng vloggers, small time or ano, ni-invite niya, pwede siyang mag-collab or ano. So, syempre, attorney, nagdadalawang isip kami kung ano ba talaga. Nasa sa inyo naman yun eh. Hindi ko naman kayo pipigilin eh. Oo. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang diskarte. We're all adults. Ang atin lang maging discriminating tayo. Kasi 'di ba, sabi nga nila ang ama ng sinungaling ay ang si Satanas. Kaya maganda po, attorney, yung ginagawa niyo. Sasalita kayo para yung ibang mga DDS na nasa Davao particular, ay nakikita kong kinokontent siya. Yes, nakipagkita sa isang restaurant, ando sila, nag-collab sila ron na paunti-unti. Oo, yun ang ginagawa niya eh. She's insinuating herself. Pero panoorin niyo yung mga dating Maganda po sinasabi niya. nagsasalita Diba? kayo. Or actually, plan namin, attorney, nag-observe pa kami. So, sabi ko parang mayroon kaming nararamdaman sa'yo na yun nga, itong situation. Kaya ito po, maliwanag na sa amin kung saan dapat kami manindigan. Thank Si you po. Rowena Guanzon ay gagawin at ang lahat. Sasabihin ng lahat na gusto nyong marinig. Yung matatamis na salita para lamang maging senador sapagkat gusto niyang maging senador. Yun ang nakakatakot. Hindi na pwede Ang yun. isang tao na lahat ay gagawin para makuha yung kanyang adhikain, kahit magsinungaling, magkunwari, magpa-cute-cute, nakakatakot na tao po yan. Parang si BBM yan, di ba? Lahat sinabi, pinuri si Tatay Digong, ay hindi daw ipapapansinin yung ICC, di ba? Pagkatapos nung nasa poder na, baliktad na ginawa, inapi na si VP Sara, nakakatakot yung taong yan. Nangyari na sa atin. Opo, huwag paulit-ulit. Otherwise, kung papauto tayo, at sasabihin talaga nung kabila, kita nyo, talagang mahihina yung mga DDS, madaling utuin. Papayag ba tayo sabihin, utu naman pala yung mga yan, madaling pala, malin lang yan di ba? Yun ang aking objection dyan. So, attorney, yung sweep na movement ni Attorney Guanzon from Dilao to Pink, Dilao to DDS, kasi ngayon palagi na siyang bumubuntot-buntot kay BP Sara. Ano naman po masasabi niyo dito sa mga pro-Dutertes na nagsasabi na ano naman ngayon kung nag-sweep na siya ng maka-Duterte na yung kanyang pag-iisip ngayon, na something na-realize niya yung pagbabago, kaya maka-Duterte na siya daw ngayon. Ano naman po masasabi mo sa kanila? Hindi ganun kadali yun Baliktarin natin. Halimbawa, mamaya lumabas ako rito, pumunta ako Malacanang. Sabihin ko kay Lisa Araneta, Ma'am, Panyera,
tama pala si BBM, he's the greatest president ever. Magaling yan. Yung mga DDS, mali ang sinasabi niyan. Tingin nyo, pagtitiwalaan ako ng mga yon? Hindi, siyempre. Ba't pagtitiwalaan natin yung mga ganung tao, di ba? O, balik na rin nyo. Pumunta ako sa Malacanang ngayon. Ayoko na po sa DDS. Sa inyo na ako, Mr. President. Mali yung ginagawa ni Tatay Digong. Dapat talagang makulong yan. You think they will trust me? Hindi. Bakit natin pinagtitiwalaan yung Balimbing tao? isa, balimbing. Oo. Balimbing po. Oo. Walang iniwan yan. Ito, may istorya ako. Medyo mahaba lang pagtsagaan nyo ko. May istorya. May isang palaka na nasa isang dahon, lumulutang palaka nasa river. May naaanod na Scorpio. Sabi ng Scorpio dun sa palaka, Mr. Palaka, tawid mo ako, malulunod ako, pwede bang pumunta ako sa likod mo? Itawid mo ako dito sa river. Sabi nung palaka, ayoko nga. Bakit? Pag dumikit ka sa akin, tutukulawin mo ako Hindi kita tutukulawin. Siyempre, tutulungan mo ako So, sinakay niya yung Scorpio, tinawid niya. Nung nasa bambang na, tinuklaw siya. Sabi niya, bakit mo ginawa yan? Sabi mo, hindi mo ako tutuklawin. Pasensya ka na. Yun talaga ako hindi basta pwedeng magbago ang tao. Kung nature mo yon na ikaw ay balimbing, traidor, sinungaling, ikaw na yun. Yan Hindi po. na mababago yun. Yan po ba may pagkakaiba sa kwentong unggoy at saka sa pagong? Iba naman yun. Ang sinasabi dito, hindi ganun basta nagbabago ang tao, di ba? Ang iyong kulay ay mananatiling kulay mo. Oo. Attorney, pwede malaman kung ano po yung sinagot ni Attorney Guanzon dun sa pagkumpronta mo dun sa Davao sa kanya? Sabi niya, I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. Kita mo, hindi siya sumasagot ngayon kasi alam niya, ang lahat ng sinasabi ko totoo. Anong depensa niya? Sasabihin niya, hindi niya Facebook page yun. Nasa akin lahat ng resibo. Attorney, after nyo po mag-speech sa Davao, tapos after din po mag-speech ni Madam Rowena Guanzon, meron pong isang eksena, senaryo sa ibabaw mismo ng entablado, parang nagtatalo ho kayo. Ano pong Hindi, napag-usapan? before yun, before. Before ba yun? Oo. Okay. Ano pong mga napag-usapan nyo nun, sir? Yun nga, kinumpronta ko siya. Yun lang. I called her out. Kasi hindi naman tayo plastic pag-ipagkamayan tayo. Sinabi ko, ang kapal mo naman. Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo kay VP Sara, pupunta ka rito. Pupunta ka sa entablado, kakamayan mo. Anong klaseng tao ka? Kasi ako, kita nyo yung nangyari sa amin ni Jess Falsis, di ba? Galit ako sa kanya. Binabatikos ko siya, binabatikos niya ako. Nung nagkita kami, hindi kami nagkamayan. Kasi magpakatotoo ka. Di So ba? ngayon, attorney, hindi na maplaplantya yung gusot. Walang gusot sa amin. This is a matter of principle. Wala kaming pinag-awayang personal. Ang aking gusot ay I cannot mix with someone na walang prinsipyo, na plastic, na mapagkunwari, mapagbalat kayo, sinungaling. Yun ang sa akin. At nangyari yan paulit-ulit. Ganun na naman Ganun gagawin. oo, di ba? Oo. 2028 dapat ready na tayo. Oo. We should be discriminating. Hindi ko sasabihin, huwag niyo iboto, huwag niyo endorse. Nasa sa inyo yan, malaya tayong lahat But, gamitin ang utak kasi baka mabudol na naman. Ilang beses tayo nabubudol. Kawawa naman tayo kung mabubudol na naman tayo, di ba? Kaya kailangan natin itong tupasyo para magkwento ng Wala akong sinasabi. Ayoko nga kasi ang aking kapalaran ay nasa kamay ng partido. I am a member of PDP. I take my orders from PDP. Kaya hindi ako nagdedeklara ng kahit ano kasi hindi tayo ganun. Ang daming problema, mamumuliti ka kaagad. Sasabihin mo agad, kakandidato ka bago mangangampanya ka na. Hindi ba sir, yung katulad kay Guanzon sir, yung kulay niya, yung mga estratehiya niya, may sabi niyo, tulungan mo kami. Ang mga nanonood sa Hindi, atin. ganun nga yan they will try to insinuate themselves. Kaya yan, di ba, yung istorya ng Trojan horse, alam niyo yun, di ba? Yung mga Griego, hindi nila ma-penetrate yung depensa ng Troy. Ang ginawa nila, pumunta sila sa parang kabayo na walang laman sa loob. Kunyari, umalis na sila. Hinila ng mga Trojan. Yung pala, nasa loob sila. Minasakit nila yung nasa loob. Ganyan kasi, ang problema ng PDP ay good problem. Lahat ng tao pupunta sa atin kasi sinking ship ng administrasyon Nakikita nila na ang PDP ang party of the future. Dito mga galing ang mga future leaders na maaayos, na aayusin. Ang ginagawa nila para hindi mangyari yon, siguro sa tingin nila sa dami ng dumadagsa sa PDP, nung kami nag-BMS sa Quezon City, in-expect namin 100, 250 dumating. Hindi namin malaman kung paano pakakanin. Good problem. Siguro sa tingin nila, since maraming dumadagsa sa PDP, hindi na natin masusuri. At baka akala nila, lahat na lang itatanggapin natin.
Kung tatanggapin natin ang lahat ng pupunta sa PDP, di wala na tayong pinagkaiba kay Martin Romualdez at saka kay Marcos, kay komunista, kay dating kritiko, di ba? Si De Lima, si Chel Jokno, na minumura sila dati, sinasabi Marcos never again. Nung pumunta sa kanila, pinagtiwalaan nila. O, gusto ba natin yung ganong isang partido na walang paninindigan? Ayaw natin yun. Right. We are principled. Iba tayo. Kaya nga tayo ang natitirang genuine na oposisyon.